Hello po mga kapatid, nagsublek kakabsat. Hindi pa ako pwedeng mag-translate ng ng salita ng Diyos. Nais ko po sanang magturo. Iba pong pagta-translate sa nagtuturo po eh. Kaya pagka nag-aaral po kayo ng salita ng Diyos, ipag-pray po ninyo yung binabasa po ninyo. Kailangan po talaga ng pangungusap po ng banal na spirito. Kung hindi po kayo marunong mag-English, ako rin po, madiyak mo lang ang mag-English ako. Taga Barbaryok lang eh. Taga Barbaryote ka lang, ako mo nagsuro kanya. Yung kwa, kahit na tiga baryo po ako, kahit na kahit na gusto kong matuto ng English noon, pinipilit ko noon. Pinipilit ko pong mag-English. Marunong naman, nung elementary ako, nakakasulat naman ako ng biography, autobiography. Nakakadalawang pahina naman po ako noon. Pero hindi po talaga ako marunong mag-English. Kaya nung nag-aaral pa ako actually kaya ako bumili ng English Tagalog noon. Para matuto pa ako ng English. Dahil gusto ko po talaga mag-English. Matutong mag-English. Gusto mo magkape yan? Kwan po, mag-pray po tayo mga kapatid ko. Mag-pray po kayo. Mag-pray po kayo pagka nag-aaral po kayo ng Tagalog. Kasi kapag ka nalaman mo yung Tagalog, pero hindi pala yun ang ibig sabihin talaga ng Panginoong Jesucristo, kwan na po yun, sayang. Sayang ang panahon. Kaya lang ako po kasi bago pa ako humakbang ng paharap, pinag-pray ko na po yun noon. Lahat po ng mga pangarap ko, pinag-pray ko na po lahat yun. Marami pa akong alam na mga skills, madami, as in madami. Pero wala eh. Wala pa akong master, kumbaga. Wala po akong master. Pero pagsalita ng Diyos naman pong pinag-uusapan, no? Pwede tayo dyan, kahit magdamag pa. Kahit magdamag tayong mag-uusap. Si Pastor Peter nga eh, sa sinasabi ko po sa inyo, nung natulog siya sa bahay namin, katabi ko siya sa kama eh. Alas 4 na yata kami ng madaling araw bago kami natulog. Sarap po ng banding namin eh. Parang Samson and Goliath. Ay, Samson and Goliath. David and Goliath. Matangkad po si Pastor Peter eh. 6-footer. Parang gano'n, 6-footer siya. Mga flat. 6-footer flat. Namiss ko si Pastor Peter. Kingdom po kasi yun, Kingdom Pastor. Ang lagi ang tinuturo, Genesis chapter 1 verse 26. Lagi ang tinuturo yun. Tapos lagi niyang sinasabi pag nagtuturo siya, dapat mamatay kayo sa laman at mabuhay kayo sa espiritu, which is tinuturo ni Apostle Pablo po yun. You should be dead to sin but live in the spirit.
Anong sa'yo? Iced coffee small lang. With ano dadaw, milk. Oh, no. Hi, what can I get for you? May I have iced coffee, please? What size? Small. With milk, please. With milk. One iced coffee with milk? Yes, please. Anything else? That's all, thank you. Nakafasting pala ako ngayon. 40. Ako niya ayaw magkape. Nakafasting pala ako mga kapatid ko. Hindi pala ako pwedeng kumain at uminom. Isang araw lang naman po. Ngayon lang, 24 hours. Kaya pala ate, Ay. boss lang naman. Sa akin. Akin na yan, para... Hello. May I see if there's free coffee? No? Hindi mabot. Need a straw? No. You're at 352. Oh, Thank thank you so much. Have a good day. Have a good night. Ay, have a good day. Have a good night. So cute. Masarap makipag-usap sa mga nanay. Oh. No. Buti na alala ko. Thank you, Lord. Kaya pala ganito yung pakiramdam ko. Naubusan ng hininga. Laki naman sa sasakyan mo, pare ko. Traffic lang kami. Hindi. May isang oras pa naman tayo. Kailangan po natin ang revelation po ng Holy Spirit. Kung hindi po niyo ako paniniwalaan, wala po akong magagawa. Sinasabi ko po ito sa inyo. Ako ay tagapagsalita lang naman po ng ating Panginoong Jesucristo sa last days, sa end times. Mahalaga po ang bawat detail, detalya. Mahalaga po ang bawat detalya po ng Italia. detalye ng salita ng Diyos. Pag hindi po ninyo naintindihan kahit na isang salita lang, wala na yun, hindi na po banal yun. Kasi ang salita ng Diyos, banal po yan. Diyan po tayo naligtas eh. Diyan mo nakilala ang Panginoon Jesucristo, diyan tayo naligtas, diyan tayo binabago at binago. Kaya kapag yung translation po natin, mali, wala na. Sa Tagalog ko, sinasabi nila na si Satan daw is tawag dito, ano siya nakalagay doon? Bait naman ni kapatid. Nagbigyan ako. Traffic po kasi. Say hi. Si Lord Jesus Christ ang nakalagay, bright morning star. Si Lord Jesus Christ. Tapos si Satan naman, morning star. Pero pagdating sa Tagalog, wala na yung bright. Tinanggal na yung bright. Ginawang morning star na lang. Paano kaya ako lilipat sa kabila? Traffic, grabe. Excuse me. Oh, bumper to bumper po ang traffic. Bigyan mo ako rito, pare ko. Ano, pagbigyan niyo ako rito? Dali lang. Please. Please, 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 please.
lilipad dyan. Kailangan kong lumipat. Paano ako lilipat? Hindi ka naman nakasignal kasi. Ha? Hindi mo. Naiya kasi ako eh. Lilipat ako din. Nakasignal ka na. Open naman yun. Tignan natin kung magbibigay itong mga to. Dapat bilisan nito eh. Snippet siya. Traffic po. Medyo. Nag-aaral po kayo ng salita po ng Lord, ng Panginoong Jesucristo. Bilisan mo pare ko. Huwag ka mag-stop dyan. Yun. Thank you my friend. Hindi John. Sige lang. Yes, thank you Lord. Kalusat. Paano kaya magtuturo sa Tagalog? Kasi dapat magturo po, hindi po mag-translate eh. Ano kaya gagamitin ko? Nakikita naman po ninyo kung paano po ako magturo sa English. Direkta po siya. Kaya lang pagdating sa Tagalog, magta-translate ka pa tapos ipapaliwanag mo pa. Ginawa nilang laruan yung translation ng banal na aklat. Kahit magsaliksik po ako, hindi naman basta-basta ang pagta-translate eh. Hindi porke linguist na yung nag-translate, magaling na. And kung hindi godly, wala yun. Hindi holy pagkaka-translate nun. Di ba nakalagay sa banal na aklat? Sinulat nila dahil mga banal ang nagsulat. Mga banal? Paano maging banal kung linguist ka lang? Kaya nga nung tinranslate po ang King James Version nun, ang dami, libo-libo eh. Libo-libo pa yung nag-translate nun eh. Tapos sa Pilipinas, ang nag-translate, iisa, dadalawa. Napagod na yung isa. Ikaw naman pare. Hati tayo ha. Ikaw sa hanggang dito ako ha. Isa rin yun sa dahilan kung bakit kaligtasan lang ang alam po ninyo o alam po ninyo kako na lang naman sasabihin isasali ko pa sarili ko, hindi na ako ganun. Kaya kaligtasan lang ang alam po ninyo, hindi yung kaharian ng Diyos. Yan po yung problema ngayon. Malapit na pong dumating si Satanas na yan. Actually, nandyan naman na siya eh. Hindi naman siya nawawala eh. Malapit na po siya magpakilala. Tapos tayo, kaligtasan lang alam natin. Yan eh. Kahit na nagkakasala ka, okay lang kasi hingi ka naman ng tawad. Di ba? Kasi lagi nilang sinasabi, Panginoon, ilang beses kong papatawarin ng aking kapatid pag nagkasala. 7 beses ba? O anong sinabi ng pastor mo? 77 beses sasabihin niyang ganon. Ibig sabihin, kahit magkasala ka kahit ilang beses, edi ilang beses ka rin humingi ng tawad, malinis ka na naman. Yung tinatawag na lang born again ulit. Ganun ang ginagawa sa turo, kapatid. Diba? Ganun ang ginagawa.
Kung 1,000 kang nagkasala sa isang araw, 1,000 ka rin hihingi ng tawad. O kaya, kung 1,000 kang nagkasala sa isang araw, at least nabubuhay ka pa. So bago ka matulog, magpipray ka, Lord, patawarin mo ako. So malinis ka na naman, born again ka na naman ulit. Anong kwenta ng Bible nga Rod? Nasaan na yung maturity? Diba? Nasaan na yung maturity? Kung ganoon pang pagtuturo, wala nang maturity. Kaya pati pastor hindi mature. Diba mga kapatid ko? Kaya magising po kayo, magising. Kailangan po ninyong magising. Hindi puro ligtas lang, hindi lang puro humingi ng tawad. Kaya hindi po ninyo ako masisisi kapatid kung ganito po ako magsalita kasi hindi naman ako nag-entertain eh. Hindi pa ako nag-entertain. Ang tunay na nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo ng kabanalan sa mga salita niya. Tandaan po ninyo yan. At least pag namatay kayo, pag nakikinig kayo sa mga sinasabi ko sa salita ng Diyos, pupunta kayo ng langit. Banal kayo, ganun. Matuwid kayo, matured kayo. Siyempre, tinuturo po ng banal na aklat. Pag namatay kayo, matuwid kayo, matured kayo, banal kayo. O pag nagturong pastor mo, ligtas ka lang. Puro ligtas lang, nagkakasala ka, ligtas lang. Saan ka pupunta kapatid? Anong klase ng bahay mo kaya meron ka? Baka pagdating ng langit, sasabihin mo sa pastor mo, Pastor, mas maganda pa ng konti yung bahay ko sa inyo, kamo. Wala eh, ganun talaga eh. Puro ligtas lang eh. Kung naghahanap kayo ng matalinong pastor, punta kayo sa internet. Matalino lang. Alam mo kapatid, hanggat hindi kumikilos ang banal na espiritu sa isang anak ng Diyos na nagtuturo, wala kayong maintindihan. Wala kayong matututunan. Natututo ang isang tao na anak ng Diyos kapag ka nakikinig kayo sa mga taong ang banal na espiritu ay kumikilos. Nakita ninyo yung mga pastor sa ibang bansa? Biruin mo, nagtuturo siya sa simbahan, tapos nagpapagupit. Tapos nagtuturo na kamay. Tapos ito naman babae, pastor daw, kuno, nagtuturo din sa simbahan. Pambira, kulang na lang, makita mo yung alam mo na. Makita mo yung bulaklak. Skinny jeans, naka-skinny jeans yung babae, yung pastor. Pastor na babae. Tapos naglalakad-lakad siya. Ay, pambihira o anong nangyayari sa mga simbahan ng Diyos. Kaya, falling away. They follow the seducing spirits, the doctrines of devils. Sabi nga, doctrines of devils. Some shall depart from their faith and follow the seducing spirits. Tagalogin nyo nga yun kapatid. Huwag nyo i-translate tagalogin ninyo. Anong ibig sabihin nun? Pinapakinggan daw nila yung mga doktrina ng mga demonyo. Doktrina ng mga demonyo. Okay, devil sabi niya, hindi naman doktrina ng demons eh. Mga doktrina ng mga diablo. Yung mga diablo po kasi, yan yung mga fallen angels. Yan yung mga yan. Pag sinabing diablo, mga malalaki po kasi mga yung mga yun. Iba po ang devil, iba po ang demons. Ang demons galing po sa tao. Ang devils galing yan sa mga fallen angels. Si Satan, devil po yan. Hindi naman siya demon eh, devil. Pero pag sinabing evil naman, iba namang ibig sabihin noon. Pag sinabing evil, lahat ng mga gawa ng tao na hindi ayon sa Diyos, evil yun, evil. Masamang gawain. Yung kasing devil, nature kasi yun, nature. Yun ang nature ni Satanas. Devil.
Biruin mo yun? Some shall depart from their faith and follow the seducing spirits. Sabi niyang ganyan. Hindi ka ba naman matatakot? Tapos binabasa mo, wrong, mali pa yung translation niya. Ay, nako, wala na. Dapat, kung tutusin nga, kung sino man ang dapat ang mga mag-translate ng mga banal na aklat sa Tagalog, mga pastor, mga pastor, na mga puspos ng banal na spirito. Kaya lang kung evangelist naman yung pastor, ita-divert niya sa evangelism ang Bible. Katulad sa China, mga kapatid, pinapalitan nila yung Bible doon. Pinapalitan na nila. Tapos itong pandin, yung Vatican, ganun din. Pinapalitan din nila ang salita ng Diyos. Kaya mga mahal ko pong mga kapatid, by the mercies of God, I beseech you, brethren, I beseech you, that offer your lives as living sacrifices, holy and acceptable unto Him. Tinuturo na Apostol Pablo yan, pero tinuturo ng pastor mo, iba naman. Diba, mga mahal ko pong mga kapatid? I beseech you, brethren, by the mercies of God, that offer your lives as living sacrifices, buhay na patotoo, banal at kasiyasiya sa Diyos, banal at katanggap-tanggap. Biruin mo yun, ginamit ang salitang banal, hindi naman tinuturo ng pastor mo. Anong kwenta pa ng dapat yung Bible nila, ganyan lang yung maliit. Kasi nga sa mga sulat ni Apostol Pablo sila nakafocus. Kaya lang, kahit nasa sulat ni Apostol Pablo sila nakafocus, si Apostol Pablo nagtuturo naman siya ng kabanalan Nagtuturo siya ng kabanalan, pero ang mga pastor natin hindi. So ilang porsyento lang ang tinuturo ng mga pastor talaga natin, di ba? Hindi po ba ninyo naiisip yon? Ilang porsyento lang ang itinuturo ng papastor natin, mga pastor po natin sa simbahan talaga. Kung hindi sila naniniwala sa kabanalan, syempre hindi sila naniniwala sa maturity. Hindi nila pwedeng iturong maturity kung hindi sila naniniwala sa kabanalan, kapatid. So, walang maturity, walang kabanalan, walang katwiran, wala ding righteousness. Kasi ang righteousness, kapatid ko, Holy Spirit din yun. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Yung kingdom of God, may righteousness siya. Anong righteousness na yun? Yung katwiran ng banal na spirito, yun ang hanapin natin. Ang problema, paano ituturo ng pastor yan kung hindi niya alam ang kabanalan o ang banal na spirito? Walang porsyento. So, ilang porsyento ngayon ang tinuturo ng mga pastor natin out of 100% na nakasulat sa banal na aklat? Nagtuturo naman yung pastor ko sa lumang tipan. Nagtuturo nga lang siya, pero palabok lang niya yun, kapatid. Mga palabok lang yung mga yun. Hanggat hindi alam ng isang anak ng Diyos ang katuruan patungkol sa kaharian ng Diyos, walang kwenta yung mga yun, kahit nasaan pang pasukin mo dyan, kapatid. Kahit saan pa dyan ang pag-aralan mo, kahit na sinong buhay pang pag-aralan mo. Kasi lahat ng mga anak ng Diyos na nakalagay sa banal na aklat, kingdom of God yung mga yan, lahat. Pati yung mga nakasulat, pati yung mga kapatid natin, mga hentil, mga kingdom of God yung mga yan. Tinuro ni Apostol Pablo yung mga yun. Kaya nga, paano lalago yung mga
Pilipino sa pananampalataya nila. Paano po kaya kayo lalago, mga kapatid ko? Kung ganyan naman ang... Kaya, yung tinuturo ko po sa English, tatagalugin ko po ang tinuro ko po sa English ganito. Huwag mo nang hintayin pang turuan kayo ng mga pastor ninyo ng kaharian ng Diyos. Kasi sila, nag-aaral din mismo sila. Ang talagang ministeryo ng mga pastor natin para alagaan kayo. Sa paanong paraan, o pag nag-aaway kayo, alagaan kayo. Pag di kayo nagkakasundo, o pag-aayusin kayo. Hindi naman talaga yung pagtuturo eh. So, katulad yan, paano sila magtuturo? Wala naman silang alam sa kaharian ng Diyos, di ba? O, merong mangilan-ilan. Kaya wag nyo na silang hintayin na mag-aral pa ng kaharian, magturo pa ng kaharian ng Diyos, kapatid. Kayo na mismo, mag-aral kayo sa sarili ninyo. Sabi nga niya sa Joshua 1:8, meditate the word day and night. Meditate. Meditate the word of God day and night. Yung mga kapatid ko, ang banal na aklat po kasi, buhay ko po yan. Yan pong buhay ko. Shalom, Sister Bernadette. Tama po, yan. Tama po ate, ganun po talaga yun. Kumbaga, sarili po natin, pakainin po natin ang sarili natin, sarili nating espiritu. Di ba sinabi ng Panginoon si Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. O, puntahan natin ang katawan natin sa lupa. Sino bang nagpapakain dyan? Mga pastor. Sino bang nagpapakain dyan? Mga magulang. Sinusubuan ba tayo ng mga magulang natin pag matanda na tayo? Di ba? Sino nagsusubo sa bunganga natin? Di ba? Kinakamay pa nga natin eh. O, kinakamay natin. Kaya nga binigyan tayo ng kamay. O, kung kutsara, di magkutsara ka. Kung ginto yung kutsara mo, di magkutsara ka pa rin. O, paano mo naman pakakainin ng ang espiritu mo? Pastor din naman. Pastor ang magpapakain sa'yo. Di ba? Minsan sa isang linggo. Galit ka? Hindi. Galit. Hindi pa ako galit. Nagpapaliwanag lang. Di ba mga kapatid ko? Kumbaga yung mga pastor natin, parang mga magulang natin yan, nung mga bata pa tayo. Nung hindi pa tayo nakakalakad. Siyempre, tuturuan tayo ng kaalaman at pangunawa. O yan, mga pastor natin. Pero kapag ka matanda ka na kapatid, nakakalakad ka na, 4 years old ka na kumbaga, pwede ka nang humawa ng kutsara, pwede mo nang isubo ang pagkain sa kamay mo, kung mag-aral ka na sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sinabi niyang ganyan ang Panginoong Jesucristo, ito, tatagalugin ko ha, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos na pinag-aaralan mo. Yun ang ibig sabihin nun. Mag-aral ka talaga. Wala kang ng ibang magagawa kung hindi mag-aral ka, mag-isa mo. Mag-isa mo talaga. Kaya hindi mo kaya mag-aral mag-isa mo, kapatid ko, tapon mo na yung Bible mo. Ganun yan, kung kaya mo, tapon mo na. Di ba? Pinapakain ka ng mga magulang mo, kahit na masarap ang ulam, anong ginagawa mo ng bata ka? Tinatapon. Mga ganon. Di ba? Pero mga anak ko, hindi naman ganon. Subukan lang niya, hindi naman nangyaring ganon. Di ba? Tapos maselan pa tayo nung bata tayo. O, isa na ako doon, maselan ako noon. Pero nung tumanda na, syempre hindi na. Pinakain ko na lahat. Tsaka maingat ako sa katawan ko po. Yan, maingat. Kaya ganun din sa salita ng Diyos. Di ba? Kapag ka nagtuturong mga pastor natin, siyempre ingatan din natin yung mga kinakain natin. Yan. Para healthy tayo palagi. Wala.
Wala talaga mga kapatid. Wala, kung tatamad-tamad po tayo, walang mangyayari. Wala talaga. Kaya ang Kingdom of God talaga hindi nakalagay sa banal na aklat na walang nakalagay, kaya ito'y nakalagay sa banal na aklat eh. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world, in all the world, as a witness to all nations before the end comes. At ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos ay ipapangaral sa lahat ng bansa bilang patotoo. Bakit patotoo? Kasi nga walang nabubuhay patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos patungkol sa kaharian ay nagiging patotoo. O yan. Magiging patotoo sa bawat isa. Bakit? Walang maturity. O walang kabanalan. Kaya magiging patotoo yan sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos personally o sa pamamagitan ng sarili mong pag-aaral, pagsasaliksik, wala na. Bahala ka sa buhay mo kapatid. Hindi ka maililigtas ng anak mo. Hindi ka rin maililigtas ng asawa mo. Hindi mo rin maililigtas ang pastor mo. Hindi ka maililigtas ng pastor mo. Wala. Ang makakapagligtas lang sa atin, sabihin mo sa sarili mo, ako lang ang makakapagligtas sa sarili ko sa langit. Si Lord Jesus. Naligtas na niya tayo eh. Alam naman nililigtas pa ulit tayo. Naligtas na tayo ng Panginoon Jesucristo eh, di ba? O, anong gagawin mo? Idiligtas mo ang sarili mo. Sa paanong paraan? O, mag-aral ka. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Ganyan. Di ba? O. Tapos sasabihin ng pastor mo, wala tayong ginawa. Naligtas tayo, wala tayong ginawa. O ngayon, meron ka nang gagawin. Naligtas ka na eh. Di ba? May gagawin ka na. Anong gagawin mo? O, yan. May gagawin ka na. O, yung may gagawin ka na, hindi na alam ng pastor mo yun. Kasi yung tinuro ng pastor mo, kaligtasan lang. Di ba? O, yan. O, ngayon ligtas ka na ngayon. Anong gagawin mo? Mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Mag-aaral ka ng kaharian ng Diyos. O, hindi na tinuro ng pastor mo yan. Hindi na niya pinag-aralan. So, anong gagawin mo ngayon? Mag-aaral ka na mismo. Ikaw na mismo. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid ko. At ikong kunak kanyayo. Okay, Ilocano eh. At ikong kunak kanyayo. Lagi mo sa balik, kung gunayo. Wala naman. Matangkan uliyo at agunggunayo. Imbaga lang arudan. Imbaga lang arudan, madipay na aramid. Kung gunayo. Kung ano mo Ilocano sa Tagalog. Anong ibig sabihin nun? Sinabi ko na nga. Nakalagay na nga sa banal na aklat. Hindi mo pa rin ginawa. O, buti nga sa'yo. Diba? Naririnig natin mga salitang ganon. Pinagsabihan na nga kita. Ba't hindi ka nakikinig? Diba? O, yan. Ganyan mga kapatid ko. Hindi ba kayo natatakot kapatid? Minsan lang mamatay ang isang tao pagkatapos impyerno na o kaya langit. Once a man dies, judgment, sabi nga eh. Pag ang isang tao namatay na, ano na yun? Huhusgahan na siya. Wala talaga, oo. Passionate lang po ako, kaya po ganito magsalita. Kumbaga natitrigger yung ego, parang ganun ba? Natitrigger yung ego. Pag yung ego doon. Kumbaga umaapoy, parang ganun. Ego is pride. Hindi, meron naman That's spiritual. other term for pride. That's spiritual ego na Ego. tinatawag. Pagka passionate ka, akala mo galit pero hindi. Don't use the word ego. Kasi Ini-emphasize yun. ego is pride. Meron namang spiritual pride.
Siyempre, kung alam mong anak ka ng Diyos, pagmalaki mo yun. Pag sinabi pagmalaki mo ang Diyos mo. Huwag ka dapat magkasala. Ganun yun. Yan ang pride. Di ba ganun dapat ang pride natin? Huwag tayong magkasala. Di ba? Anak ako ng Diyos eh. O, pagmalaki mo yun. O, anak ka ba ng Diyos? Hindi mo ba may pagmamalaki yun? O, si Satanas ang Diyos mo. Nasubukan niyo na ba yun, kapatid? Ipagmalaki ang pagiging Kristiyano mo? Na ipagmalaki niyo po ba yan? Anak ako ng Diyos. Pinagmamalaki ko na anak ako ng Diyos. Kasi buhay ang Diyos na nasa puso ko. Pinagmamalaki niyo ba yan? Sige nga, sabi nga niyo sa sarili niyo, kapatid. Sige nga. Kumbaga sa Ilocano, awan. Kastalat tabiyag, kunada nga rod. Kumbaga sa Ilocano, ganun eh. Kastalat tabiyag. Sa Tagalog, ganitong ibig sabihin. Ganyan pa rin ang buhay. Oo nga eh. Di ba? Naipagmalaki nyo bang sarili nyo na anak kayo ng Diyos? Mga kapatid? Pwede mo bang sabihin sa kapatid mo sa simbahan, "Malong kapatid, pinagmamalaki ko na anak ako ng Diyos. Dahil buhay ang Diyos na nasa buhay ko." Meron sanang pastor na magturo ng ganun, magsabi. Sabi nga ninyo sa sarili ninyo. Tapos sasabihin ninyo, huwag tayong magmalaki. Ba't di yung ipagmamalaki nga anak ka ng Diyos na buhay ang Diyos sa buhay mo? Ba't di yung ipagmalaki yun? Paano makikilala ang Panginoon sa buhay mo kung di mo ipagmamalaki yun na buhay ang Diyos mo sa mga hindi mananampalataya o sa mga kapatid natin na nagkakasala? Sige nga! Napagalit ako ah. Di ba, malong kapatid? Di ba? Oh. Ipagmalaki mo na ikaw ay anak ng Diyos dahil ang Diyos sa buhay mo buhay. Tatlo ang Diyos mo. Ipagmalaki mo siya sa mga taong nagkakasala para makita nila ang liwanag sa buhay mo. O, di ba? Ganun. Lagi ka namang galit. Paano ka ano? Hallelujah. Lagi ka Bakit hindi na po natin nagagawa yun? Ano? Kasi nga, iba na. Nag-iiba na po. Ang mundo po natin, tinatawag nilang generation of evil. Nandito na po tayo sa matinding uri ng mga kasamaan, kasalanan. Lahat na po, nandito na po tayo. Kaya kung hindi natin itataas ang pananampalataya natin, madali po tayong mawala sa pananampalataya. Iba na po ngayon. Iba na. Iba na ang kamunduhan ngayon, mga kapatid ko. The more na lumalapit po tayo sa tribulation, the more na nagiging mahirap po ang kalalagayan po natin bilang mga mananampalataya. Ang target lamang po ni Satanas, yung mga anak ng Diyos. Tinan mo, target ni Satanas, mga anak ng Diyos. Tapos ikaw, di mo pinagmamalaki ng anak ka ng Diyos, na buhay ang Diyos sa buhay mo. Paano ka magiging liwanag sa mga nagkakasala, di ba? Bakit pa tayo nagsisimba? Nararamdaman ko nga talaga yun. Wala nga naman talaga. Narinig nyo ba yung kapatid sa mga pastor nyo? Ipagmalaki mo na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil buhay ang Diyos na tinanggap mo sa buhay mo. Dahil na tayo mamaya doon. Mamaya pa ganun. Shoppers? Ano nga eh. Sa Kingsway. Kapatid kong mga minamahal, kailan pa, din mo yung kantang ito kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo
buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kapag wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lilipas na, makita mo pa kayang makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Yung paglilingkod, maturity yan kapatid. Hindi ka pwedeng maglingkod kung bonjing ka pa rin. Kaya mahiya ka sa sarili mo. Naglilingkod ka, bonjing ka naman. Bonjing ba? Ang laki-laki ni... Daddy, you're ano? Ang laki-laki ni Jimmy parang Santos. bully ka dyan. Bonjing, ang bira. Huwag ka nang bubuli. Kailangan yan dahil panahon na. Hindi masama din ang bully. Hindi panahon. Nang di pa ako nang bubuli kapatid, nangiinsulto talaga ako sa mga taong matatanda na sa pananampalataya na walang kinatandaan. You're bully. Di ba? You're bullying. Di ba sinasabi ng mga magulang yan? Katanda-tanda mo na wala ka namang Pinagkakatandaan. pinagkakatandaan. Nilokano ako, maramit ko eh. Awan pag naknak mo. Ay, Ano na. bumakit ka nga awan pag naknak mo. Laki kalauni oh, pag nakamam mo nada. Di ba? Oh, tapos ayun yung naririnig yon. Sabihin mo sa pastor mo yon. Nagbayad ka ang sursuro ng pastor. Ang gana tawang pelat tati Kingdom of God na dapat nga masursuruan ko na yo. Paalam ako na po anata. Ay, buti naman nakapagpahinga. God bless po.